Subalit tayo ay nasa 2019 ba? 2019? 19. Okay. Kailangan hanapin ko lang. Sunday School. Tama ba? Okay. Yan. Statement of Faith, Article 19 of Missions. Okay? Tumayo po tayo at tayo po magbabasa ng salita ng Diyos. Dito tayo sa Matthew 28, 18 to 20. Yung naka-memorize. Dahan-dahan. Madulas eh. Anak, wag ka tumakbo ha kasi madulas. Nako. Okay, nakita nyo na? Okay, kung nakita na, basahin natin. Verse, tawag dito? Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Read. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things which I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Okay, di mo na lang. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words. Bless us this morning. Nanawa ay maunawaan namin ang mga salita po ninyo, Diyos. Lahat na ito aking didalangin, pinapasalamatan, sa matamis sa pala ng Kristo, sa amin Diyos kabaligtas. Amen. Okay, let's be seated. Ano mo yung Bible ko? ESV pala to. Yan ang mahirap dito sa tawag doon. Paano nga ilipat mo sa King James. Okay, pag sinabi po nating mission, ano ang mission? Word mission, mga kapatid, ay hindi po natin makita sa Bible yan, We cannot find the word mission in the Bible. Wala tayong makita niyan. Pero, yung act, di ba? Yung gawa, yung work, yung idea, yung example, ay makita natin yan sa Panginoon Kristo. Siya po ay namula dun sa langit, pumunta po dito for a perfect reason. To seek and to save that which was lost. Okay? So, napa-flash ba natin yan? Yung ating ang lesson natin? Okay, thank you. King James na yan. Okay, King James na. Lahat yata ng version nandiyan kasi. Okay. The command to give the gospel to the world is clear. Yun po ay maliwanag. Sabi ng Panginoon, go. That is very clear. Okay? Command yan. Hindi. Pagka sinabi mo kasing pakiusap, please go. So, kailan ba ang Diyos magsabi na, please go? O, di ba? Utos yan. Kaya sa bahay, maraming utos. Di ba? Si Joan, inuutosan ng nanay niya. Tama ba, Joan? Tapos, ang gawin ni Joan, utosan niya si Lisel. Okay. Si Lisel naman, utosan niya yung bunso kapatid. Ang balik noon sa nanay pa rin. Umikot lang yung utos eh. Ayun na mahirap. So, very clear ha? Kaya yung utos ng Panginoon is very clear. Go. And unmistakable. Ibig sabihin nito, hindi ho nagkakamali. And the commission, and this commission was given to churches. Ganun nyo ha? Hindi sinabi doon, pastors, go. Missionaries, go. Hindi sinabi na gano'n. Church workers, go. Hindi rin sinabi, Bible student, go. Ang sinabihan dito, lahat ho ng membro ng church, go. Okay? Hindi ibig sabihin, ang inutusan mga Chinese lang. Apelido go. Bihira, Alice go. Ayos yun, maganda yung pangalan niya, Alice. Lagi siyang alis ng alis, Alis na nga. Go pa, ang bihira. Ayos yung babaeng yun. Ayaw lumabas yung Well, some Baptist churches, nakalagay dyan. Some Baptist churches do not include mission
and their articles of faith. So, marami mga Baptist churches ngayon na yung mission, hindi naman nila isinama sa kanilang articles of faith. Pero ito mga kapatid, kunti lang naman yan. Kunti lang. Ayaw nila nung articles of faith about mission kasi sabi nila wala namang mission daw na word sa Bible. Kaya ayaw nila isama. Pero mga kapatid, it is allotted. Ibig sabihin nito, mababasa natin, makikita natin. Saan natin makikita yan? And the church covenant. Because many of the Baptist churches around the world ay mayroong tinatawag na church covenant. So yung church covenant na ito yung kasunduan ng mga churches, kasunduan po ito ng mga membro. So doon sa kasunduan po nila or agreement, ano nakalagay dyan? We engage. Diba? We engage. Therefore, by the aid of the Holy Spirit, yung aid, tulong ng banal na Espiritu, anong gagawin? To walk together in Christ's love. So tayo mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, we need to walk together in Christ's love. Kaya magmahalan ho tayo. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, by this, people know that ye are truly my disciples if you love one another. Okay? Love one another. Huwag mo lang baliktarin. Another love one. Jadi iba yun. Iba yun. Kaya, love one another. Hindi another love one. Okay? Ano ba? To strive. Pag sinabing strive, mga kapatid, magsikap. Maraming tao ngayon, walang pagsisikap. Maraming dahilan. Mag-aral, ayaw magsikap, mag-isi. Tingnan nyo ha? Kaya yan, yung mga anak ko, lagi nila narinig sa akin yan. Sabi ko, kami nung araw, magino kayo, dalawa. Gigising ako. Siguro na datnan nito ni kapatid na Raquel, Gigising ako, kukuha ng kahoy. Yung kahoy, hatsahin. Ibig sabihin noon, palakulin o kaya liitan mo, di ba? So ikaw ay magluluto. Ibig sabihin, kami mga estudyante, kami yung magluluto ng pagkain namin. Wala pa namang baunan doon sa probinsya Anong baunan namin? Dahon ng saging. Di ba? Dahon ng saging. Doon namin lagay yung mga kanin namin. Kaya, ganoon po yan mga kapatid, noong araw. Ngayon, nauso na yung baunan. Kaso lang, hindi na rin nagbabaon yung mga estudyante ngayon. Bakit? Delivery na. Di ba? High-tech Grabe. Noong araw, gigising ka, magsaing, magluto ka, dadalhin mo yung pagkain mo. Tapos nauso yung baunan, ngayon hindi na. Uso na yung delivery. Kaya yun po yung ating henerasyon nagbabago. Okay? So ano meron dito? We engage, therefore, by the aid of the Holy Spirit, to walk together in Christ's love, to strive for the advancement of this church in knowledge and holiness. Strive, mga kapatid, magsikap po tayo na bawat isa sa atin ay magiging banal. Bawat isa sa atin, hindi lang banal, knowledgeable, yung may alam. Kasi iba na yung may alam. Di ba? Sabi lagi, narinig natin doon kay yun, yung puso pa yung tetrahedron kay Ernie Baron. Yan, Ernie Baron. There is power in knowledge. In knowledge, there is power. Kaya pag alam mo, halimbawa lang, may motor ka, hindi mo alam paano magpahangin. Kung walang tagahangin doon sa vulcanizing, wala na. Yung motor mo, hindi mo alam kung anong gauge ng hangin. Nilagyan ngayon, nilisel ng 60 yung kanyang motor ng hangin. Anong nangyari sa motor mo? Sabog. Alam na ba ang hangin ng motor? 32? Nilagyan mo ng 60. Anong nangyari doon? Tapos putok yung sabog yun. Ayan, diba? Sinundan ko na bisikleta Nagtanong pa sa akin, sir, mga ilan kayo lalagay ko dito sa gulong ko?
Aba, sabi ko, pisil-pisilin mo na lang. Kasi magkaiba tayo. Yung akin, malaki yung gulong ko, kaya 35 yan. Pag nilagyan mo yung gulong mo ng 35, iwan ko lang. Sa liit niyan. So, knowledge sa mga ha? Kaya bawat sa atin, sabi yan. Tanggal na. Baka mawala uli Kaya isa sa atin, bawat sa atin, we are knowledgeable. Ano ba yung mga knowledge na dapat ma-acquire natin sa salita ng Diyos? Unang-una, the belief about God. The belief about Holy Spirit. The belief about Jesus Christ, the Son. Na yan ang totoong Diyos. Yan ay hindi tao lamang. Yan ay Diyos na nagkatawang tao. Yung Holy Spirit naman, sa iba, force. Hindi po force yun. That's power. That's a person. Ganun po dapat mga pude. Okay? Kaya dapat knowledgeable tayo. May knowledge tayo. Na itong church na ito, this is not a place of entertainment. Tandaan nyo church is never been a place of entertainment. Ano bang meron sa church? Lugar ito saan mag-aral po tayo, magpalakasan po tayo sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Hindi yung magaway-away. Magligawan, okay lang yun. Basta, available. Huwag lang ligawan, yung meron na. Ang tawag nun, sulutan. Walang ganun. Prayer lang. Di ba? Kaya, ano pa? To give it a place in our affection. Kaya dapat, mga kapatid, itong church, you have a place of affection. Dapat ito mahalin natin, kalingahin natin, arugahin natin yung church. Para ba yung bahay natin, inaaruga natin yan, kinikilaaka. Di ba? Sa bahay ko, tagalinis sa taas, Jan. Ito si Jan, parang Superman to Sipin mo, yung mga mabibigat doon na kayang-kaya niya wala, hindi ko siya matulungan na isang araw. Masama pakiramdam ko. Hanggang ngayon, masama pa rin. Parang isang linggo na to, 8 days na to Ayaw pa umalis yung Ayaw pa umalis Ano pa mga kapatid? Yung church, sama nyo sa prayer. Tanong, pray nyo ba ang church? Hindi yung, Panginoon, pinalangin ko po yung church in Jesus' name, Amen. Anong church sinasabi mo? Building ba o yung tao? Tao, pag-pray mo. Diba? Ano sa Raquel? Pag-pray niya. Yung mga tao rito. Pag-pray mo. Diba? Prayer natin dyan. Pag-pray mo, bawat isa. Na bawat isa ay lumago sa Panginoon. Halimbawa, Bible student, si Raquel, pag-pray mo. Alinawa, makatapos si Ricardo. At magpastor ito. Sayang yung kagapuhan at hindi magpastor. Di ba? At bigyan nito ng tapat na dalaga, makasama sa ministry. Umaga ng mga prayer. At least sagutin man yan within the next 5 to 10 years, sasabihin mo ngayon, answered prayer ako. Di ba? Kaya mahalaga yung meron kayong yung prayer book. Huwag niyong isama pag-pray. Harinawa, Panginoon, mag-backslide si ganito. Walang prayer na ganon. Pag-pray natin, magtapos sa pag-aaral yan, di ba? Mapaganda ang buhay niyan, sama niyo sa prayer na si Bart makatapos na sa pag-aaral. Nag-doctorate yan doctorate na yan. Sipin mo na mag-first year ako sa Bible school. After 3 years, graduate na ako. Yung classmate ko, 8 years na sa Bible school, hindi mag-graduate. Kaya sabi ko sa niya, partner, mukhang first year pa lang, doctorate ka na. Sipin mo, first year, hindi niya matapos-tapos, naka 8 years na siya sa first year. Ang galing, First year, doctorate na. May taong ganun Ano tayong mga gawa doon? Kaya prayer mo, pag sinabing pag-pray natin yung nasa loob ng tao.
Nasa loob ng church, I'm sorry. Pag-pray natin, na si Franklin, yayaman nito. Dahil ito marunong sa makina, makabili ng Lamborghini. Ang bihira, no? Ayos yung Brother Ramil, ah. Diba? Oh. Sipin mo yan. Pag-pray natin, yung may mga negosyo, pagpalain ng Panginoon. Ang dami natin pag-pray. Merong Jopros tayo. Meron tayong Isaiah Marketing. May Maros. may ano ba? May David Travel and Tours. Oh. Alam niyo mga kapatid, hindi maubusan ng prayer ang mga membro sa church. Basta isama mo pag-pray yung nasa loob ng church. Pag-pray mo, pag-pray natin, si Danica, na huwag mauntog, mga ganun ba? Simpleng bagay lang, pag-pray lang yan. Ganun lang, di ba? That's prayer. Sama natin sa prayer. Ano pa matid? And services above any organization of human origin. Tingnan nyo. Yung ibang tao, pag sila ay nakasama sa organisasyon ng tao, talagang magpapakamatayan dyan. Halimbawa, membro ka ng fraternity, Alpha Phi Chi, Alpha Phi Omega, ano pa, David Church Society. Magpapakamatayan kasi because of brotherhood. Di ba? Ngayon, hindi lang fraternity ang meron. Meron ng Riders Club, di ba? Kamuti Club, meron na mga ganun eh. Galak Club, Adventures Club, ang dami ng ganun eh. Yung kapatid nga, kayong kapatiran, iba na ngayon eh. Binago na, may asosasyon na sila. Kape-ted, di ba? Sa kapatid, nagiging kape muna eh. Sipin mo yan. Meron ng bago ngayon. Tinex ako, baka gusto mo pa sama sa aming organisasyon, Kape-ted. Ayos ah. Salip na kapatid, Kape-ted. Ay, sabi ko, hindi naman ako meron sa kape. Gusto ko, kung ayoko samahan yung Kape-ted, ang akin kape-ti. Yun. Okay ako sa akin. Sabi niya, baka ikaw founder niyan. So, ito mga patid, ha? So, ibig sabihin yung mga tao, they try to love in organization. Halimbawa, yung organization, kasali sila sa mga derby. Kung saan-saan yung mga derby, nandun sila, mga sabungero. Kaya, mahalin natin, itong organization na ito, itong church na ito, is not a human-made, this is not a man-made organization, this is Christ organization. Kaya pag sinabi natin church, living organism po ito. Sipin mo, sa liit na church natin, nagpo-produce ng mga pastor. Pastor Rap, Pastor Jomar, natin yan, Pastor Franklin, Pastor Bart, Pastor, Paul, Pastor John, hindi ito mawawala, andyan lagi. Di ba? Pastor Ramil, Pastor Angelo, pambira, Pastor Tan. Papalitan niya na si Pastor Tan. Di ba? Yun, ET yun eh. Edwin Tan. Ito, BT. O RT. Di ba? RT na lang. At least Sipin mo yan, barating ng araw, si Daniel, maging pastor din to. Pastor Daniel. Sipin mo yan. Daming pastor dito. Kaya yung goal ko, ayan, Pastor Arthur. Sipin mo, pagdating ng araw, what a blessing. Diba? Para hindi na lumayo, ganito lang. Maglagay tayo ng church sa Gate 5. Doon natin send out si Franklin, Gate 5. Diba? Ayos yan. Magkakalapit lang. Si Ricardo, doon sa Magsaysay. Ayos yun, Pasig. Dulo-dulo. Ayos yan, Tapos, sa gitna, si John Paul. Salin Sabay. Ayos yun. Pambihira. Si Angelo, doon natin lagay sa Tropical. Isipin mo. Isipin nyo, sa buong bansang Pilipinas,
itong junction lang, mula junction hanggang doon sa may Santa Lucia, yun ang may pinakamaraming subdivision sa buong Pilipinas. Sa loob lang ng 4.5 kilometer. Tingnan nyo. Maglakad ka lang ng isang dura, anong meron? Green Park, Cainta, Pasig. Humakbang ka ng ilan, nandoon yung ginawa ng SM, di ba? Anong tawag noon? Di ba? Pagkatapos humakbang ka pa ng kunti, ay nandoon yung Karangalan. Pagdating sa Karangalan, papasok ka sa, dalawa Karangalan Cainta, Karangalan Pasig. Di ba? Pagkatapos ng Karangalan, Vista Verde. Sa gate ng Vista Verde, merong Estadilla ba yan? Estadilla. Sa tabi, nandoon yung CBS. Sunod na CBS, nandoon yung Metroville. Ang dami nga Pagdating mo sa Kasibulan, dalawa ang subdivision yan, yung Dakon. Lalabas ka ng subdivision, lumakad ka ulit ng kalahating dura, nandoon yung Village East. Pagdating sa Village East, pagharap mo, Mayfield. Bago ka pala dumating ng Village East, merong Mega ba yun? Mega World. Ginagawa. Kaya sabi nila, anong meron dyan sa street na yan? Puro subdivision. Alam mo, wala akong masagot. Kasi ang dami nagtatanong sa akin yan Pasubong, anong meron dyan sa street na yan na punong-puno ng subdivision? Ang sagot ko lang, kasi po ang Cainta, gateway to NCR or Metro Manila area. Yun yung gateway. Kaya marami dyan, kasi mahal na doon sa Pasig, mahal na sa Quezon City, mahal sa Manila, kaya yung mga subdivision na tayo dyan, kasi mura-mura pa ang lupa. Kita mo ito rito. Itong Brookside, punta ka doon sa taas. Pagliko mo lang doon, merong Monaco. Diba? Monaco. Makta sa dos, may Sunrise. Punta ka doon sa Birmingham, meron ng subdivision doon. A subdivision inside the subdivision. Nakuha nyo? Dami. Kaya yun po yan, mga badal. Okay? Oras na. So ito, natin diretso natin. Paano nga, kapatid? To sustain. Saan yun? Sige. To sustain its worship. Kaya dapat, mga kapatid, pag worship service, nandito tayo. Makinig ka, Raymond. Raymond, Pag late pa ako ng Sunday school, huwag nyo nang hintayin na dumating yung mga tao. Pag mayroon na isa, dalawa dyan, 9:30 talagang start ng Sunday school. Nakuha niyo ba, kapatid? Pag 9:30, yun na yun. Kasi, hindi mo maiwasan yung nasa labas na topic. Halimbawa ako, pagdating sa dito, hindi ako makadaan. Ang tagal ko na. 5 minutes na ako dyan sa Park Place. Hindi makadaan. Takbo ngayon ako, haharurot ako ngayon punta na di ba? Rublo, pagdating doon, ang bilis ko. Yung pala, maka-traffic din pala doon sa gate. Ang bihira, di ba? Sabi ko, hindi talaga ako niwala ng malas. Pero hindi ako sinuwerte, di ba? Yan. Kaya yung problema So, yun po yan. Isipin mo, sa bahay lang namin, kung nagbisiklita ako, on time ako. Nagsasakyan ka. Hindi mo hawak yung kalsada. Nakuha niyo ba din? Yung mga kapatiran natin, mga sakyan din yan. Kaya pagka basta, 9:30, nandito na naman kayo, di ba? Mga Bible student, start na kagad. Magturo ka agad yan si Raymond pag nandito siya. Raymond, turo agad. Pag wala si Raymond, wala ko, automatic, John Paul. Diba? Yun. Wala nang usap-usap kung sino. Basta yan, ang direktiba. Maliwanag mga kapatid. Yun. Tuloy-tuloy. Ano pa? Ordinances, discipline, doctrine. Next. Doktrina, dami natin. To contribute, nakalagay dyan, cheerfully and regularly as God hath prospered us
toward its expenses for the support of the faithful and evangelical ministry among us, the relief of the poor, and spread of the gospel throughout the world. Yun po yung mission. That's why we are here. Meron tayong giving dyan to spread the mission. Diba? The word of God throughout the world. Yun po yung trabaho natin. Nakuha niyo mga kapatid? Yun po yung trabaho. Okay. Next. It is a doctrine. Yung mission doctrine na yan. As it is taught by Christ and includes the doctrines of man, sin, judgment, heaven, hell, Christ, and salvation. Matthew 28, so on and so forth. So what is mission? Tanong natin dyan. What is mission? Mission, while the Bible might not specifically use the word mission. Wala naman tayong makitang word na mission. Kaya lang tanong kayo pa sa meron bang word na mission sa Bible? Wala. Ano ba yung mga word na wala sa Biblia? Problem. Wala yan sa Biblia. Sabi mo, problema ako, Pastor. Ay, wag mo akong sabihan ng problema. Wala sa Bible yan, hindi biblical yan. Oh. Diba? Wala problema sa Bible. Pag nakita nyo, sabihin niyo sa akin. Diba? 11 times ko na nabasa yung Bible ko. Wala akong makitang problem. Meron dyan distress. Meron dyan worry. Oh. Oh. Meron dyan ano ba? Oh. So while Israel used the word mission, the concept is rooted in biblical truth. Okay? So nandiyan yan. Mission signify purposeful movement. May purpose ka. Halimbawa, this coming Saturday, meron tayong people. Ang tawag niyan, purpose. Ibig sabihin nito, bawat isa sa atin, magdala tayo dito para yung mga young people na yan, magiging una, aktibo sa Diyos. Pangalawa, yung hindi ligtas, maligtas. At yung mga naligtas na, ma-disciple. Purposeful yan. We use money in it. Anong pera dyan? Siyempre, papakain eh. Magbabigay ka ng giveaways. O, yung mga giveaways para ninyo. Mamaya, ano yun natin yung mga giveaways, okay? O, sa bahay, ang dami na doon mga, kay misis, mga fan ba yun na maliliit? O, meron doon eh. Sabi ko, anong meron dyan? Marami yan. O, ano ba? Purposeful, di ba? Movement. Ganito, o. Bakit tayo nasusulwining? Purposeful movement yan. Sulwining tayo. Bakit meron tayong mga, mga tawag doon? Purposeful movement yan. Okay? Ano ba? Laglag na naman. Sorry sipon, hindi naman. Nawala yung sakit kong una, ang pumalit. Sipon naman at saka ubo. Ayos yun Hindi nagsabay. Installment. Di ba yung iba't ang kaso, all in di ba? Meron kang lagnat, sakit ka sa kasuhan mo, may sore throat ka, may lagnat ka, may ubo ka, di ba? Package deal yun Ito hindi, installment May balak yata ang gabi sa buwan Naisip ko ano kayo sunod nito. The apostles of our Lord Jesus Christ were among the first to be sent out on a mission, share what Jesus was proclaiming. So ano yung pinaproclaim ng Panginoon? They were sent out. Di ba? Matthew chapter 10. Ano sabi sa Matthew chapter 10? Sila po ay sinend out ng ating Panginoon. Buksan natin yung mga Bible natin. Matthew chapter 10. Matthew chapter 10. Mas sanay ako gumamit sa cellphone kaysa ito. Hindi ako sanay dito. Matthew chapter 10. Kasi siguro, mapabili na lang ako ng laptop. Mas sanay siguro sa laptop, sa ganito. Matthew chapter 10. Tingnan natin mula verse 1. Ano sabi dyan? Verse number 2.
Now the names of the 12 apostles are these: Simon, called Peter, Andres, brother James, John, Philip, Bartholomew, Thomas, Matthew, James, Alphaeus, Ananias, ano ba, si Judas Iscariot, di ba? Verse 5, these 12, itong 12 na ito. Ano sabi dyan? Jesus sent forth. Yan po yung word na mission. So mission, they are sent forth. Pinadala ka. Kaya ang mission, mapatid, ipapadala ka. Halimbawa lang, meron tayong mga foreign missionary. Pinapadala natin sila there, to their place. Di ba? For what? Ano meron? Sabi ng Panginoon, and commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as ye go, habang kayo po umalis, anong gagawin ninyo? Preach. Oh. Mangaral kayo. Yun po yung mission. Mangaral. Ano yung pangaral? Hindi communism. Hindi demokrasi. Hindi materialism. Ang ipangaral, salita ng Panginoon. Oh. Diba? So yun po yan. Another one, the motives of mission. Ano ba motibo ng mission? Ito po yung mga motibo. Unang-una po, ng motibo, bakit tayo nag-mission? The empty mansions in heaven. Sa langit po mga kapatid, pag tayo po'y pumunta, sabi po ng Panginoon sa John 14, in my Father's house are many mansions. So maraming mansion doon. Ang problema lang, bakante po yun. Sinong titira doon? Di ba, halimbawa lang, ikaw ay may-ari ng condominium unit. Ang mga kwarto mo doon, 100. Tapos ikaw lang titira mag-isa. Do you think you will enjoy? Hindi mo ma-enjoy yun. Kaya ang nagawin doon, binibinta yan ng mga tao. Di ba? Binibinta ng may-ari. Pagkatapos para dumami. Pag dumami na, masaya. Yun po yan. Kaya kasabihan po, lalo na doon sa Amerika, sabi nila, no man is an island, no man stands alone. Each man is my brother, each man is my friend. Hindi po pwede. Kaya yung word na, yung indigenous, autonomous, self-governing, self-propagating, independent, hindi ako gaano naniniwala dyan. Maraming mga Baptist churches sold out dyan. Ako hindi. Bakit? Itong Pilipinas, independent state ito. Sasabihin ng gobyerno, hindi namin kailangan ng Amerika, hindi namin kailangan ng Australia, hindi namin kailangan yung mga neighboring countries. No. It's wrong. Kailangan mo ng bakal, bibili ka sa Japan, bibili ka sa kailangan mo ng gasolina. Palay na palay nga lang, bigas ng bigas na lang Agricultural land itong bansa natin, bumibili pa tayo doon sa Tatawag tayo sa sa Thailand, wala po kaming bigas, pwede bang pabili doon? O sige, bilhan ka namin ng ganito, kulang pa rin, tatawag ka sa Vietnam, o kulang pa rin bibili sa Vietnam, hindi pa rin sumubra, kulang pa rin, tatawag ka sa Cambodia. Kape. Do you think makainom ang Pilipino ng kape na sariling tanim natin? Wala ho. 70% ng coffee natin galing sa Vietnam. Plus America. O kita nyo, pupunta kayo sa Starbucks, ano yun? America. Punta kayo sa Shuttle's Best. Ano yun? Coffee Bean. Di ba? American yun paano yung mga Japanese na coffee shop dyan? Paano yung mga Australian coffee shop dyan? Yun po ang ibig sabihin. Kailangan natin yung produkto ng ibang bansa. Kasi yung Coca-Cola lang, halos lahat ng Pilipino uminom. Pabili po ng ng soft drinks. Di ba? Sa probinsya iba Pabili po ng Pepsi. Anong klase? Yung Coke. Ayos Ayos Di ba? So ano pa? Na motive sa atin? Empty. Kasi ang langit ho,
Yung langit, kinakailangan mapuno yung mga masyon dyan. Kita nyo dito. Wala naman dito. Dito siguro sa atin, may mga lupa kayo, no? Sino dito may mga lupa? Hindi yung lupa sa libingan, ha? Kasi lupa sa libingan, meron ako eh. Siyempre, bumili na ako ng lupa ko sa libingan. Alam mo, pag namatay ako, kay pulbimahin nyo pa. Saan kayo natin nalilibing pastor natin? Hindi ko na problema. Ayaw ko mamulima kayo. Ayaw ko mamulima kayo. Kasi nakikita ko sa mga mga simbahan, mga pastor, yung kaibigan kong pastor, kung saan-saan pinapadala ng mga membro, makita mo, pupunta ng Israel. Gift ng mga members yan. Pupunta ng Cambodia, pupunta ng Japan. O, di ba? Tuwing every year na lang yan. Pagkatapos na namatay, walang kabaong, walang libingan. Sabi ko, mga hayop ng mga membro to, ah. Oh, ganito, church, di ba? So, darating ang araw, as a church, ikuha niyo ako ng aking, tawag noon? Retirement plan. Oh. Magre-retiro ako eh. Ikuha niyo ako ng retirement plan. Oh. Huwag niyo na ako ikuha ng St. Peter, meron ako noon. Huwag niyo na kuha ng libingan, meron na rin ako noon. Retirement plan. Oh. Para pag nire-retiro, SSS, huwag niyo na kuha noon, meron ako niyan eh. Oh. PhilHealth, huwag na. Oh. Diba? Yan po yan. Para pag nag-retiro ako, kasi alam ko, pagdating ko ng mga 70, mahina na, gano'n na siguro ako, 70. Si Pader, parang ayoko nang kopyahin yung kay Pader, gano'n. Diba? Ayoko nang kopyahin yun. Tinitingnan ko si Pader, ang lolo at tatay niyan, 86 years old, bago namatay, siya 84. May 2 taon ka na lang, Pader. Kaya huwag kang labas ng labas, para hindi mapadali ang buhay mo. Oh. Paglabas ng labas ka, mapadali ang buhay mo. Oh, di ba? Yan sekreto eh. Kita mo si sino to? Si Enrile. Hindi lumalabas yan. Pag lumalabas yan, lagi may alala yan. Escort yan. Oh. Escort yan. Magsalita yan. May escort yan. Si baka matumba eh. Oh. Kaya dapat meron po yung mga edad. Kaya huwag matigas ang ulo. Kasi matigas talaga ulo. Okay. Ano pa sunod? Next. Empty mansion, the desire to please the Lord. Yun. Kaya tayo ay mission because it is our desire to please the Lord. Di ba? The heartfelt cry of every believer is to please His Master, our Lord Jesus Christ. We no longer live to please ourselves. We long to please our new Master. Yun po yung ating Then under that, letter C, moral obligation to live for others. Nabuhay po tayo, not for our own. Nabuhay po tayo for others. Okay? Moral obligation yan. Ang Panginoon natin, pumunta dito to seek and to save that which was lost. The life of service is an unselfish life. Not serving self, but serving others. So yun po yung motives natin sa pagmimisyon. Ito mga kapatid makinig kayo maigi. Itong church na ito, we support missionaries. Nasa mga 40 missionaries supportahan natin, Meron sa Cambodia, meron sa tawag doon, may sa Vietnam, meron sa tawag doon. Wala lang kasi tayong report. Ayoko kasi ng report, Hindi ako naglalagay ng mga report dyan kasi ako nga hindi nagbabasa, kayo pa. Nakuha niyo mga kapatid? Oh. Ang ganyan, wala namang kwenta yan eh. Bakit? Ang nandyan lang, yung mga dadaanan nga lang yan eh. Kahit pailagay natin sa labas yan, wala na magbabasa. Wala na nagbabasa ng bulletin ngayon. Nung araw, high-end ka, pag mayroong nagde-deliver sa'yo ng Manila Bulletin sa bahay mo. Nakuha mo yan? High-end ka. Ako ganun eh. Di ba? Mayroong Manila Bulletin, pupunta doon sa bahay, tinatapon lang sa akin.
Pagka-araw, tatapon lang kasi nagbibisikleta eh. Pak! Oh. Pupulutin ko. Oh. Ngayon wala na ho. Nasa cellphone mo na eh. Oh. Bago na print yung balita, nasa cellphone mo na. Because everybody is now a newsmaker. Ang tawag mo pa, nag-viral ka. Kaya yung iba, kung ano na lang pinagagawa, kumakain ng kung ano ng pagkain para mapansin sa mundo. Di ba? Yung iba, naguhubad para mapansin sa mundo. Yung iba, nagpapapugi points, akit sa matataas na lugar, at magpa-picture. Sa mga palad, pag nadulas, patay. O, sipin mo, nag-viral siya, patay nga lang. Ang kumita, yung nag-push noon. The right objectives in mission. Yung tamang objectives natin sa mission. Ano ba yung tamang objectives sa mission? First, obedience to the command of God. Sumunod tayo sa utos ng Diyos. Second, acceptance of the will of God in our lives. Meron pong kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kaya tanungin niyo sarili niyo, ano ang kalooban ng Diyos sa buhay ko? Tinga, kalooban ba ng Diyos na mga binata at dalaga, kalooban ba ng Diyos na ako'y manligaw at magpaligaw ng unbeliever? O, kalooban ba ng Diyos yan? Hindi. Kalooban ba ng Diyos pagkalinggo na sa trabaho ako? Hindi rin. Nakan niyo kapatid? Hindi. Dapat nasa church ka. Ay, pastor, akinsi ngayon. Maraming sale. Huwag muna akong magano. Huwag muna akong sumimba. Yan people natin. Ito, pakinggan nyo maigi ha. Concert sa Pasay. BGC ba yun? Pasay, nakalimutan ko na. Magkano ang ticket? 14,000. Ticket ha? Umatin ng concert? 14,000. Para lang niya makita yung kanyang idolo. Matagal na to na ano? Si Dao Mingso. Alam niyo si Dao Mingso? Yung F4 nung araw. Oh, di ba kasi kata nung F4 nung araw? Talaga. Siguro kung ngayon nangyari yun, hindi lang 14,000 ng ano no, ng ticket noon. Matagal na yun eh. Talagang nandoon siya. Gabi, galing araw pa lang nandoon siya. Ang concert ay hapon, gabi. Ibig sabihin noon, 12 hours siya naghintay. Kasi para siya makalapit doon sa ano, yung tawag doon? Kung sa boxing pang ringside, di ba? Yung makalapit ba? Nahamugan, walang pagkain, walang tubig, tuwang-tuwa siya, kahit nanghihina siya, talagang walang lakas, pero tuwang-tuwa siya doon, nakita niyo kanyang si Dao Mingso. Pag-uwi sa bahay, dinala sa ospital. Nung araw, pager pa lang yun. Nag-page sa akin, Pastor, pag-idalaw mo naman sa ospital. Ano nangyari sa'yo? Nagkasakit po ako dahil nagkasakit po ako. Sabi ko, saan ba nanggaling yung batang yon? Ba't siya nagkasakit? Ay, pumunta po sa concert. Eh, walang hiya. Linggo na linggo, nandoon sa concert. Bahala ka dyan sa ospital mo. Di ba? Kung nagkasakit ka dahil sa gawain ng Panginoon, nagkasakit ka sa trabaho, abay, maganda yon. Pero nagkasakit ka dahil sa idol mo doon sa ay wag na. Di ba? Hindi ko sinasabi mga kapatid, na huwag kayong manood ng concert. Pero ang gusto ko, manood kayo ng orchestra. Huwag yung concert. Pakita ko sa inyo ang concert, pang mahirap yun. Pang mahirap yung pangmasa yun eh. Hindi mo pa mapunta yung mga mayayaman sa concert. Never. Ang pupunta doon sa concert, mga artista. Ako nyo? Yung gustong pasikat. Sino yung mga elitista, yung mayayaman? Pupunta yan sa orchestra. Nakuha nyo? Orchestra yan. Kaya baguhin natin ang mindset. Kaya ito dapat ang mindset natin, orchestra. Sa langit wala akong concert. Wala. Pero meron doong worship service. Orchestra. Sa palagay nyo, yung hari magpapasok sa kanyang palasyo para magpa-concert? No. Orchestra yan. Tukan nyo kapatid? Ganun po yan. I-elevate natin yung mindset natin. Okay?
Kahit naaralin ninyo, walang mayayaman at matatalino, mga professional, elitista, pupunta sa concert. Pupuntahan nila mga orkestra. Pabarote, pupuntahan nila yun. Ano ba? Passion for the lost, for the souls of men. So nagkaroon tayo ng passion. Pag ang tao, pag namatay, saan siya pupunta? That is passion. Di ba? Kaya tayo ay nandito, mga kapatid, we give our time here, we invite people, and we give our offerings because we love the souls of men. Another one, a desire to preach the gospel. Another one, to teach the whole counsel of God. And lastly, to establish new churches. Oh, ito. Sabihin niyo, Pastor, ilan na po ang church nito? Oh, pag pumunta ka ng Purak, Pampanga, meron tayo doon. Galing dito. Pag pupunta ka ng Agoo, La Union, meron din tayong gawain. Diba? Sa tabi mismo ng dagat yan. Kung gusto nating maligo doon, libre, nandoon yung church sa tabi ng dagat. Sipin mo, church by the beach. Sipin mo yan. Oh. Binibili na yung property doon eh. Sabi ko, Pastor Joey, wag. Pastor, binibili po. Kahit 100 square meter, 2 million. Wag. Gagawin natin ito, pagdating ng araw, many campsite. Diba? Para pag nag-camp tayo, doon tayo punta. Oh. Sipin mo, beach yan eh. Ganda eh. Ganda na tubig. Kita mo yung West Philippine Sea. Oh. Kita mo na yung mga barko doon ng China na doon eh. Nakabang eh. Coast Guard natin, makikita mo na doon eh. Oh, ano pa? Pag pumunta ka ng Negros, 4 sila doon. Silay City, 2. Bacolod, meron. Talisay, meron. Oh. Dito, sipin mo itong church natin na ito. Di ba? Tanong, nagagawa ko ba ito? No. Gawain natin ito lahat dito. Amen, mga kapatid? We are contributors. That is our work. God-given work. Pupunta ka ng Binangonan, meron tayong 2. Nakuha nyo? Punta ka ng Baras, meron din. Oh. Pinugay. Punta ka ng Siniluan, meron din. Galing dito. Punta ka ng Paite, meron. Punta pa sa Han, meron. Oh. Harap lang ng Rapids. Oh. Sipin mo yan. Oh. Punta ka ng Bae, meron. At ang church na ito will never stop establishing new churches. Nakalagay dyan eh. To establish new churches. So from this church, we train. Kaya nga dito mga kapatid, yun po yung mission natin. Kaya pag tinanong ko kayo, anong mission nyo sa buhay? Bilang ikaw ay pamilyadong tao, ang mission mo, una, pamilya mo. Anak mo. Di ba? Huwag mong mimisyonin yung barkada mo. Wala yun. Missionin mo muna yung mga anak mo. Ano pa? Pangalawang mission, bilang pamilyado ka, dalhin mo yung pamilya mo sa paanan ng Panginoon. Okay? Kasi pag hindi mo madala yan, dinala ng barkada yan sa gimikan, dinala ng barkada yan kung saan-saan, malaking problema yan pagdating ng araw. Problema yan. Nakuha nyo? Kaya bata pa lang, sabi ng Biblia, train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Kaya dito, okay lang sa akin kahit magtakbuhan yung mga bata dyan. Okay lang. Ang tinuturo mo dyan, linggo, ma-instill doon sa isip nila na pupunta tayo sa church. Kahit magulo yan. Normal yan, mga bata yan eh. Mga bata yan. Pero ang tinuro mo doon, kahit matulog yan dyan, diba, meron tayong, si Charles nung araw, nung bata pa, gano'n eh. Pasikat sa simbahan. Charles, yung panganay ko, ala, pagka mag-service, maglulupasay dyan, magtakbo-takbo, di ba? Sabi ko, huwag yung pansinin yan. Yaan nyo lang, napapansin lang yun. Oh. Di ba? Pero ang tinuro natin doon, linggo,
ay manambahan. Amen, mga kapatid? Tumayo po tayo po manalangin. Heavenly Father, we thank you so much. Salamat sa mga lessons po namin about missions of the church. I pray the Father, as we gave our Sunday school offerings this morning, bless the giver and bless every one of us. In the name of our Lord Jesus Christ, amen. God bless us.